So, okay na bash na nga Mima sa social media. Dahil nga dun sa statement ko na pagka basic needs, hindi ako tumutulong sa pamilya ko. Pero kapag paluho-luho, Mima, talagang nag-provide ako ng paluho-luho or wants, ganyan. Basta hindi basic needs. Basta pag basic needs, hindi ko talaga tinutulungan yung kaibigan, ay yung mga pamilya ko. So, dami nagtataka, bakit ganun pagka basic needs, hindi mo tinutulungan, pero pagka halimbawa, luho-luho, tinutulungan mo. Eh, di ba, parang hindi talaga practical yung atake. So, ganun yung system. Actually, Mima, mas mahal ang luho ha, kaysa sa basic needs. Pero di ba kayo nagtataka, bakit yung luho binibigay ko, pero ang basic needs hindi? Ibig sabihin, may gusto akong ituro sa kanila. Kaya di ko talaga sinasagot ang basic needs kasi gusto kong malaman nila kung magkano talaga ang presyo pag nag-anak ka ng ganito. Yung isang anak, magkano ang presyo, magkano kinakain, magkano ganyan. Kasi Mima ha, kung ipo-provide ko yung basic needs nila, malilid ko sila sa maling desisyon. Let's say, pre-provide ko yung gatas, yung diaper ng anak niya. So anong mangyayari? Piling nila ang daling magkanak. Hindi sila naghirap eh. So mangyayari, malilid ko sila sa maling desisyon na mag-anak ulit. O ngayon, pag mag-anak sila ulit, nakalima na. Tulong ako ng tulong, nakalima. Okay, nakalima ka na. Ngayon, nainis na ako. Gusto ko na mag-stop. Ang mga nayopak, walang alam. 5 na ang anak, mas malaki na ang problema, mas mahirap ng solusyonan. Kung una pala, pinaalam ko na ganito talaga ang presyuhan. Ngayon, depende na sa inyo. Kaya nyo ba or hindi? Or magdadagdag ba or stop muna kasi hindi afford? Doon pa lang, Mima. O, di ba? Maliit pa lang ang problema, alam na nila. Hindi na sila magdadagdag. Alam na nila ang totoong presyo. Alam na nila kung ano yung afford nila sa hindi. Kasi yun ang totoong buhay. Non-negotiable kasi ang basic needs, Mima. Kaya yan ang dapat mong matutunan. Kasi hindi lahat ng oras ay may tutulong sa'yo. Ang gusto kong mangyari, matutunan mong mabuhay mag-isa. Kasi hindi mo sure kung may tutulong. Kung may tutulong, okay. Pero mas okay kung kaya mo mag-isa, kung may tumulong man or wala. Kasi once matutunan talaga nila yung basic needs, just kung mabubuhay sila, Mi. Pero yung luho, halimbawa binibigay ko yan, hindi sila marunong kung paano ma-provide ang luho nila. Just kumikat, wala silang luho, hindi sila machuchugi. Pero ang basic needs, pag wala yan sa daily life mo, just kung machuchugi ka. Kaya dapat yan, meron kang sarili. Dahil hindi mo makokontrol lahat ng nasa paligid mo kung bibigyan ka or hindi. Dapat ikaw kaya mong mabuhay ang wala kahit sino. Bibigyan ko kayo ng sample. Nakita nyo si Celine? Si Celine, Mima, hindi ko yan tinulungan. Nagkaroon niya ng isang anak. Yun yung si Siggy. O, diba? Naramdaman niya ngayon ng hirap. Nagutom sila, nagganyan. Nagkanda hirap-hirap sa feel niya. 9 years bago nag-anak uli. Kasi dama niya, parang, ayoko te, mahirap te, ganyan. Ganito ang gastos te, ganyan. Alam niya. Hindi ko kasi siya tinulong. Kung hinatian ko siya, di syempre parang feeling niya napakadali. Hindi mo kasi maalalaman pag hindi mo na-experience. So, ganun yung system. Ngayon, yung kapatid kong si Celine mabait. Meron ako yung third batch, yung sinasabi kong hindi kami okay. Yung third batch ko na kapatid, nag-asawa yun, bata pa lang. Ngayon, sabi ko sa kapatid kong si Celine, nagkaanak syempre. Pagkakamali yan eh. Sabi ko, wag mong tulungan. Ipaalam mo kung magkano ang presyo pag nagkaroon ng isang anak. O mabait ang kapatid kong si Celine. Total, malaki na rin ang anak niya, 9 years old. Hindi pa siya nanganganak uli. Second anak niya kasi ngayon sanggol, hindi pa siya nanganganak. So, tinulungan niya. Tinulungan niyo yung kapatid ko. Ngayon, nadalian yung mga kapatid ko. Yung third batch ko na kapatid yung hindi ko okay ngayon. Nadalian ngayon yung kapatid ko. Wala pang 1 buwan yung anak na ilabas. Buntis uli. Ang pagitan ata sa bata, 10 months or 11 months. Nabuntis na naman. Hindi kasi nila nalaman yung presyo. Tinulungan sila ng kapatid kong si Celine. So, nag-anak ulit sila. Ngayon, ang laki na ng problema. 2 na ang problema. Si Celine na buntis. Hindi niya na ngayon kayang tumulong. Buntis na rin siya eh. May anak na rin siya. Hindi na rin niya kayang tumulong. Di wala na ngayon natulong sa kapatid ko. Hindi sila marunong mag-hustle. Ngayon, hindi na nga sila marunong mag-hustle. 2 pa ang binubuhay nilang anak. Di mas malaki ang problema, di ba? Kumpara dun sa isa. Di ba? Kumbaga, mas kaya nila yung isa. So ngayon, andoon sila ngayon namumulubi. Ayan, si Celine wala nang maitulong. Yung mga kapatid ko, parehas lang ng dati, hindi pa rin marunong mag-hustle. But this time, mas malaki ang problema nila. So, ang nag-hustle ngayon sa kanila, ang nanay ko. O, diba? Ngayon ang nanay ko matanda. Lang nakakaproblema sila sa pera, ganyan-ganyan. Ang dami nilang problema. Ang liliit ng anak magkakasunod. Mas malaki na ngayon ang problema. Kung nung una pa lang sana, na nadama nila na kung gaano kahirap, baka kahit hindi namin pag-protection nangunguna-nguna pa. Pagod hirap. Walang pambayad sa walang ganyan. Hindi shinolder ng kapatid ko ni Celine. Mabait yan si Celine Kaya sinabihan ko siya. Sabi ko sa kanya, iparamdam mo. Mabait siya, maaawain siya. Ganyan. Wala. Yan. Nag-second anak. So sabi ko sa kanya, sa tingin mo, nung tinulungan mo siya, tama ba or mali?
Diba? Panandalian lang kasi yan. Pag pinakain mo siya ngayon, panandalian yan. Pero pag tinuruan mo siya ng leksyon, hanggang kamatayan yan. Pag nakasanayan yan, naging habit yan, or naging quality yan eh. Pag nakasanayan mo yan kasi, Mima, tulad ko, never mo ako mapagtatapon ng basura sa labas. Kakainin ko na lang yan kaysa itapon. Never mo ako mapagpapatak. Pero ang katwiran ng ibang tao, Diyos ko, kahit hindi ka naman magtapon dyan, magtatapon din naman ng iba. Pero ang katwiran ko, kung lahat kayo ikakatwiran ang katulad ng katwiran ko na huwag magtapon ng basura, lilinis tayo. Pero dahil nga sinasabi mo, yung iba din naman magtatapon ka dyan. Kung lahat kayo ganyan ang katwiran, dudumi tayo. Pero kung lahat tayo na, hindi ako magtatapon, kahit sila nagtatapon, wala akong pakibasa ako, hindi. Tapos ikaw ganun din ang katwiran mo. O lahat tayo ganun ang katwiran, lilinis tayo. Yun ang katwiran ko kasi basta pag nakaugalian mo siya, parang magiging ganun ka na talaga. Tulad nila. Alam nila na bawal sila maging porwisyo sa ibang tao. Bawal yun. Lahat ng desisyon nila, lahat ng kailangan nila, alam nila na, di ngayon, tinan mo, sa lahat ng tao, hindi sila pabigat. Tumira sa amin ng mga kaibigan ko, andun mga kapatid ko, never naging pabigat ang kapatid ko. Kahit ililibre mo yun ng pagkain, nakarules siya na pag inalok kayo, hindi ibig sabihin nun ay pinapakain kayo. Minsan, ang inaalok sa inyo ay kulang pa talaga sa kanila. Yun ay respeto na nakita nyo na kumakain, parang alok lang. Pero minsan, kulang pa sa kanila, gutom pa sila. Kaya huwag kayong basta oo lang ng oo. Tingnan nyo kung talagang para sa inyo or hindi. Ganon, Mima, basta sila ay hindi lang yan mga cute. Pero yan ay pag nakasama nyo, nila. Medyo tamad lang sila. Pero hindi tamad sila sa gawaing bahay. Pero sa work talaga sila. Pero hindi sila pabigat. Bawal sila maging pabigat sa ibang tao. Ganun na sila, sumibol na sila ng ganun. Kaya ganun na sila. Never yan tumanggap ng sukle. Hindi ko yan pinapatanggap ng sukle. Halimbawa, inutusan ng friend ko, bawal tumanggap sa amin ng sukle. Basta ganun ako ganun yung paroles ko. So, hanggang lumaki sila, hanggang tumanda sila, ganun na sila.